MS Ming, malapit na ma-deliver ang iyong takeout. Pumunta sa session para kunin. Sige, alam ko na. Iwan mo na lang dyan. Sa wakas, tapos na. Boss Chen A. Nandito ka rin para kay Meng yun? Boss Meng, di ba? Siyempre naman. Ang gawa ni Boss Meng, kakapanalo lang ng pinakamataas na international award. Kung hindi ako maagang dumating, paano ako makakalamang sa mga galit na investors? Di ikaw rin naman, di ba? Oo nga. Meng Kyun, hindi ba ito yung nasa balita na nanalo ng international award? Hui pair a yang hawake mo. Hindi ba ito yung ikaw ni Meng? Boss Meng? Oo. Sakto, pupuntahan ko siya. Ako na mag-adala sa taas. Swerte talaga ako. Tara, salamat ah. Hui, huwag mong kalimutan yung akin ah. Ay, Boss Meng. Naku, sa wakas nakita rin kita. Bakit kayo nandito? Kasi narinig namin yung mga bagong produkto this season. Ilalabas na, di ba? Ako si Lao Ken. Pareho kaming gustong mag-invest. Ako, 6 na bilyon. Ito, yung takeout mo. Ipapadala ko na sana sa taas. Hui. Sige, payag ako. Bigay mo sa akin yung takeout. Oo, puno na ako harap. Ay, ang galing. Aasan na ako? Hui, ingat es apak alles. Alam. Ingat. Hindi ka akalain na makakasama ko si Boss Meng sa proyekto. Ang galing. Kailangan kong i-share agad ang balitang ito. Maganda ang hype. Oo, tara. Bye, Mengjie. Bye. Hala, Mengjie. Ano nangyari? Yung boyfriend mong si Boston, kasama yung live seller natin. Nazi Shi. Binilhan pa niya ng bagong Hermes bag. At po siya 9/11. Paano nangyari yun? Ano ba yung sinasabi mo? Nag-post si Shiji sa kanyang social media. Meng. Ikaw, okay ka lang, BA? Okay lang ako. Umuwi ka muna. Yexed, itong bagay na to. Aalamin ko ang totoo. Buti na lang nandito ka para samahan ako ngayon. Ang bait Montag talaga. Para tulungan si Boston sa mga problema niya. Yakat lang po yun, boss. Pero Boston, binigyan mo ako ng Hermes bag at Porsche 911. Nagalit sa akin si Meng. Kanina lang, na-text pa siya para murahin ako. Ano? Hintayin mo, pupuntahan ko na siya para pagalitan at pagsabihan na mag-sorry sa'yo. Bakit hindi sumasagot ng tawag? Meng Kyun, anong karapatan mo murahin si Ji? Alam mo ba kung gaano karami ang naibenta niya para sa kumpanya? Bilang may-ari ng kumpanya, wala namang masama kung bibilhan ko siya ng konting regalo. Bakit ka nagmi? Message para murahin siya? Kailan ako nag-message para murahin siya? Binabalaan kita bilang may-ari ng kumpanya. Kahit na fans kita, pakiusap huwag mong guluhin ang empleyado ko dahil sa Zelos Montag. Hindi ko siya minura, siya ang nang-aaway sa akin. Huwag kang magsinungaling. Sa halip na abalahin mo siya, mas mabuti pang pag-isipan mo ang bagong product plan para sa next quarter. Naglalaro ka lang ng cellphone sa workstation mo. Ganyan ba ang work ethic mo? Ganyan ba ang dapat na ipakita ng isang leader sa mga empleyado? Ganito na kalate, ngayon lang ako kakain ng first meal ko sa araw na to. Kahit ba oras ng pagkain at pahinga. Hindi ako pwede mag-cellphone. Meng Kyun, may respeto ka pa ba sa akin bilang boss mo? Hinahamon Montag PA ako? Sa bahay, kahit anong sigaw mo, okay lang. Pero ito ay opisina, hindi ito lugar para sa kalokohan mo. Huwag kang magkunwaring bingi. Bukas na ang product launch. At malaking bagay, to para makakuha ng investments ang kumpanya. Huwag mong ipahiya ako. Kung hindi, kahit fans kita, tatanggalin kita sa trabaho. Para sa next quarter product launch. Isang buwan akong nag-overtime at nitong nakaraang linggo. Isang beses lang ako kumain sa isang araw. Ikaw naman, alam mo, bukas na ang product launch, pero ngayon. Kasama mo ang ibang babae na mamasyal, kumakain, namimili. Binilhan mo pa ng Porsche 911 at bagong Hermes bag. Tanong ko sa'yo, alam mo ba talaga?
Kung gaano kahalaga ang bukas na product launch. Ang pagdesign mo ng mga bagong gamit para sa kumpanya, responsibilidad mo yan. Ako ang nagbibigay ng reward sa mga empleyado ko. Yan ang desisyon ko. Meng Qiyun. Hindi mo ba nakikita kung gaano ka kahabag-habag ngayon? Hindi ba dahil lang sa walang kasama sa ika-negatibo, 8 anibersaryo? Kaya't ganito ka nagalit? Isang Hermes bag lang yan, bukas bumili ka na lang. Alam ka bukas ang product launch, may pressure ka. Pero matanda ka na, dapat. Alam mo na kung paano ay handle ang stress at emosyon mo. Isang bisis lang, wag na ulitin. Meng Qiyun, ano ba ang ibig mong sabihin? Binigyan kita ng pagkakataon, tapos galit ka pa sa akin? Hindi ko kailangan ng awa mo. HMP sige, kang hindi ka lang fiancé KO. Sa ganyang kakayahan mo, Makakakyat ka BA bilang design director. Sa ganito kabilis, akala Montag kaya Montag na? lumalakas na ang loob mo, ha? Bosson, tapos ko na ang iniutos mo. Ipapadala ko na sa bahay mo. Mabuti naman at may utak ka. Sasabihin ko sa'yo, naalala ko na ngayon, ang ika-negatibo, 8 anibersaryo natin. Kasama ka Uzi Yigi mamimili. Para sa regalo mo, at naipadala na ni G. Ang regalo sa bahay. Sunduin ka Zia. Lalong lumalaki ang ulo mo, wala ka ng pagkababae. Bumili ng regalo para sa akin. Bosson, ang bait mo talaga sa kanya. 1,000,000 na bag, binili mo agad. Meng, bakit yan pa ang kinakain mo? Hindi sanitary yan, baka magkasakit ka. At mahawa pa si Bosson, anong gagawin natin? Ano nang pakialam mo sa kinakain ko? At saka, mas malinis pa tong kamot kaysa sayo. Meng, bakit ang sungit mo sa akin? Nakamali ba ako? Meng, pasensya na. Huwag ka na magalit, okay? Meng Qiyun, bakit ka ganyang kalungit? Si G nagmamalasakit sa akin. Ikaw sarili mo lang iniisip. Wala kang pakialam sa akin. Saan mo ba ako? Nilalagay bilang fiancé mo? Ikaw, nasa isip mo ba ako bilang fiance mo? Tama na, inggit ka lang kay Yi. Inggit sa kotse at bag na binigay ko sa kanya. Pero sasabihin ko sa'yo, Naiprepare ko na ang regalo mo. Kotse lang yan, bibigyan din kita. masaya ka na ba ngayon? Pero dapat mong pasalamatan si G. Dahil ang kotse na ito ay espesyal niyang binili para sa akin. Binilhan mo siya ng Porsche na milyon-milyon ang halaga. Samantalang ako, electric bike lang na ilang libo ang halaga. Hindi ko kailangan. Meng Qiyun, dapat kang masiyahan. Ang pagbibigay ko sa iyo ng electric bike ay para sa ikabubuti mo. Tignan Montag nga ang sarili Montag. Ano ba ang kaya Montag? Sa ganyang kakayahan mo, hindi ka karapat dapat magmaniho ng kotse. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi mo ba naiintindihan? Sinasabi ko, isa kang panganib sa kalsada. Kung gusto mong mamatay, huwag mong isama ang iba. Ikaw ang panganib sa kalsada, hindi ko alam kung sino. Ikaw lang ang median strip 2 araw na ang nakaraan. Meng, paano mo nasabi iyan kay Bosson? Si Bosson ay sobrang busi nitong mga nakaraang araw. Kaya hindi niya sinasadya ang nangyari. Imbes na aliwin mo siya, ininsulto mo pa. Tumahimik ka, wala kang karapatang magsalita dito. Meng Qiyun, nagalit kay Yi. Alam mo ba kung gaano siya naghirap para sa kumpanya? Ako, naghirap para sa kumpanya hanggang sa maaksidente. Si G, araw-araw nagli-live para magbenta. Ang reward ko sa kanya ay naraapat lang. Bosson, araw-araw akong nagli-live. Hindi para sa reward, gusto ko lang tulungan ka. Meng Qiyun, dapat kang matuto kay G. Para makakuha ng mas maraming viewers. Aw-aw siyang nagsasayaw sa libreng oras niya. Ikaw? Puro ka lang hingi, pag hindi nabigyan, nagagalit ka. Hindi ko maintindihan, mas matanda ka sa kanya. Bakit hindi ka pa rin matuto? Et Zaka. Ngayon, nahihirapan ang kumpanya sa pera. Naglabas pa ako ng pera para sa bagong kotse mo. Hindi ka pa rin kontento. Masyado kang ganit. Ako ang ganin. Milyon ang ginastos mo sa kanya, libo lang sa akin. Sino ba talaga ang ganin? Sige, wala na akong pakialam. Ano? Meng, huwag ka nang magalit kay Bosson. Kung gusto mong magalit, sa akin ka na lang magalit. Yi. Bakit mo siya dapat humingi ng tawad? Hindi siya karapat-dapat. Sasabihin ko sa iyo, Kung muling saktan mo si G, huwag mong sisihin kung ano ang gawin ko sa iyo. Ang babae mong ito, sobrang selfish. ngayon ko lang nakilala ang tulad mo. Zaka na lang.
Hindi mo ba nakikita ang itsura mo? Anong pinagkaiba sa isang babaeng mukhang laon? Hindi man lang makayos. Akala mo kung sino, pa ang matandang babae na. Tingnan mo naman si G, ang ganda ng katawan at ang bait pa. Zava na ako SIO. Hindi mo ba alam kung dahil kanino ako naging ganito? Araw-araw, gaano ako nagpapakasakit para sa kumpanya? Parang bahay na nga ang kumpanya para sa akin. CJ, ayoko na. Ah, ganong? Lakas ng loob mong magmalaki sa akin. Sabihin ko sa'yo, hindi mo kailanman maabot si G. Ziga. Ang tapang mo ah, kung kaya mo, huwag ka nang bumalik. Nanay, miss na miss kita. Nanay, ito ang unang beses na espesyal akong nagdisenyo ng damit para sa'yo. Bawat tahi dito, ako mismo ang gumawa. Kamusta? Nagustuhan mo ba? Gusto ko, sobrang gusto. Ang ganda ng disenyo ng anak ko. Ito ang pinakamaganda sa mundo, at ikaw ang pinakamagandang modelo. Nanay, tingnan mo. Hindi, nandoon pa yung damit sa bahay nila. Pwede kong iwan ang lahat. Pero kailangan kong makuha yung damit. Meng Ki-yun. Alam kong babalik ka para lumuhod sa akin. Lakas ng loob mong hindi ako pansinin. Sino nagbigay sa'yo ng kapal na mukha? Tumabi ka. Ito ang bahay ko, tandaan mo. Kung gusto mong manatili, Lumuhod ka at humingi ng tawad sa akin at kay G. Baka sakaling patawarin pe akita. Manatili. Para makita ko pa ang pagpapanggap ninyong dalawang masasamang tao. Sa harap ko. Hindi na. Pasensya na. Ayokong madiri sa sarili ko. Anong sinabi mo? Tumabi ka. Gusto ko lang makuha ang gamit ko. Meng, pwede mo akong murahin. Pero huwag mong murahin si Bosson. Si Bosson ay dahilang. Sa sobrang stress kaya ko. Tumahimik ka. Hindi na kailangang magpanggap sa harap ko. Kayong dalawa. Bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Ang asong hindi nakaharang, makukuha ko lang ang gamit ko at aalis na ako. Nasaan yung damit na nasa pinakaloob ng aparador? Anong damit? Alam mo naman na iyon ang unang. Sinulid at tinahi kong damit na sarili kong disenyo. Meng, yung sinasabi Montag. Hindi ba yung may berdang ulap at bulaklak sa dibdib? Yun nga. Nasaan na yun? Meng, nasasaktan ako. Meng Ki-yun, itawan mo ako. Tinatanong ko sa'yo kung nasaan yung damit. Meng, akala ka o kasi. Yung damit ni Ate Wang nakatulong. Nung nag-ayos ako ng kwarto ni Bosson, naitapon ko ng hindi sinasadya. Hindi ko alam na importante sa'yo yun. Sino ba naman ang nagpahintulot sa'yo? Na magkalikot ng gamit ko. Saan mo itinapon? Kailan? Meng, 3 araw na ang nakalipas. Mabuti naman ang intensyon ko. Tumulong lang kay Bosson. Hindi ko inakalang magagalit ka ng ganito. Yee, nasaktan ka ba? Okay lang sa Bosson. Ako naman ang may kasalanan kaya ako pinarusahan ni Meng. Wala yun. damit lang naman yun, ang damot Montag. Huwag mo na siyang pansinin. Meng Ki-yun, nawawala ka na ba sa sarili mo? Sun Sihaw, alam mo naman. Yun ang unang at nag-iisang damit. Na idinisenyo ko para kay mama, alam mo. Kung gaano kahalaga sa akin yun. Damit lang naman yun, sobrang luma na. Ang corny mo. Ikaw lang ang nag-isip na mahalaga yon. At nung ibinigay mo sa nanay mo, namatay agad siya. Masamang pangitain yun, dapat matagal nang itinapon. Bosson, okay ka lang ba? Meng, Bosson naman ay asawa mo. Babae ka, bakit mo sinasaktan sarili mong lalaki? Wala ka bang delikaditsa? Yee, walang kwentang kausap yan. Hindi siya katulad mo, masunurin at maunawain. Sige, wala na yung damit, wala na rin. Akong dahilan para manatili, bahala na kayo. Sun Sihaw, mula ngayon. Maghiwalay na tayo ng landas. Hindi na tayo magkikita pa. Ito yung singsing na pang-propose mo, isa sa uli ko na.
Boss Meng, bakit ka tumawag ng ganitong oras? May emergency, BA? Gusto kong tulungan mo ako sa resignation at shares ko. Sige, walang problema. Sun Zihao, ang ating 8 taong relasyon. Oras na para matapos ito. Ang bangungot na ito, sa wakas matatapos na. Si Boss Meng ba ito? Ang laki ng pinagbago. Hindi ko inasahan si Boss Meng na may ganito palang kagandang side. Ang ganda ng katawan ni Boss Meng. Matangkad at may nakakagulat na curves. Ang swerte ni Boss Sun. Boss Sun, pasensya na. Ayokong magkagulo kayo ni Meng. Dahil sa akin. Ikaw ang may malasakit, hindi tulad ng babaeng yon. Napakaselosa. Buti na lang hindi ko siya napangasawa. Baka pagsisihan ko habang buhay. Boss Sun, si Boss Wang at Boss Chen, malapit nang dumating sa opisina. Importante ang meeting ngayon para sa bagong produkto. Wala si Boss Meng sa opisina. Hindi rin siya nagre-reply sa messages at hinging. Bakit ka nagalit kay Boss Sun? Pero si Meng, talagang walang pakundangan. Dapat unahin ang kapakanan ng kumpanya. Ang babaeng yon, wala talagang pakialam. Sa kumpanya, hindi ako naniniwala na hindi magpapatuloy ang kumpanya kung wala siya. Pero ang bagong produkto na gusto investahan ni Boss Wang at Boss Chen ay dinisenyo ni Boss Meng. Sige, tatawagan ko na siya, okay? Ang babaeng yon, selosa na nga. Naglalaro pa sa kinabukasan ng kumpanya pagkatapos ng launch. Makikita niya ang gagawin ko sa kanya. Hindi na kailangang hintayin ang matapos ang meeting. Alam mo pa palang pumunta sa opisina. Nag-away lang tayo ng kunta. Nagmalaki ka na agad, di ba? At huwag mong isipin na kapag ginaya mo si G. Magiging mabait ako sa'yo, panaginip lang yan. Boss Son, nasa meeting room na ang dalawang boss. Usap muna tayo tungkol sa investment. Ganito ka, PA, pumunta? Nasaan ang laptop mo? Tiningnan mo ba ang mga material sa group? At, ikaw ang lead ng project na ito. Kung hindi makakuha ng investment, magkakaroon ng problema sa pera ng kumpanya. Ang perang ito ay napakahalaga para sa kumpanya. Hindi dapat magkaroon ng kahit anong pagkakamali. Anong materials? Meng, pasensya na ako. Nakalimutan kitang i-add sa group. Hindi mo ako magagalit, di ba? Dahil syempre hindi kita sisishin. Nandito ako para mag-resign. Ito ang resignation letter ko. Pwede mo nang lagdaan. Magre-resign? Alam mo ba ang kalagayan ng kumpanya ngayon? Hindi ka dapat mag-resign. Meng, hindi Montag gagawin. Dahil ba sa nangyari kagabi, galit ka pa rin? Ngayong critical na panahon para sa kumpanya, huwag ka nang magdrama. Ginagamit Montag para ay pressure SI Bossan? Lalo ka lang minus ni Bossan. Meng Q yun, huwag kang masyadong madamot. Nag-away lang tayo. Kailangan ba talagang mag-resign? Et Zaka, hindi ko naman hinihiling na maging kasing bait at unawain mo si G. Huwag mo naman akong itulak sa bangin, magsusorry na ako. Okay na ba? Pasensya na. Nasiyahan ka na, PA? Boss Meng, para sa kumpanya, kalmahan Montag muna. Ngayon ay buhay o kamatayan ng kumpanya. Kahit galit ka sa akin, huwag mong isugal ang Kinabukasan ng kumpanya. Anong biro? Seryoso ako. Ikaw ang may-ari ng kumpanya. Ikaw ang dapat umaksyon sa problema. Wala akong kinalaman dyan. Kung hindi mo kaya, hindi ba't may? Si Shai, ang malaking streamer na pwedeng tumulong sa'yo. Meng Q yun. Dapat may limitasyon din ang pagiging mainitin ng ulo. Mali ba ang sinabi ko? Bilang streamer ng kumpanya, dapat ba niyang alam na alam ang mga produkto ng kumpanya? Boss Son, si Boss Chen at Boss Wang ay nag-invest dahil sa bagong disenyo ni Boss Meng. Kaya sila nag-invest. Hindi dahil sa kumpanya. Kung magre-resign si Boss Meng, baka mawala rin ang investment. Basta hindi ako pumayag, empleyado ka pa rin ng kumpanya. Inutusan kita ngayon, sumama ka sa akin sa conference room. Pasensya na, resignation letter ito. Hindi ito resignation request. Kahit hindi mo lagdaan. Ayon sa batas, magiging epektibo ito pagkatapos ng 30 araw. Huwag mong isipin na makokontrol mo ako sa ganito. Anong mangyayari sa kumpanya kung wala ka? Isang walang kwenta? Nandiyan, PA si G. Magaling ka sa disenyo. Ano naman? Basta alam na alam ni G ang bagong produkto. Si Boss Chen at Boss Wang. Mag-invest PA rin. Boss Son, huwag kayong mag-alala. Alam ko rin na mabuti ang ating bagong produkto. Pwede rin akong maging tagapamahala ng launching event. Tara, manood tayo ng palabas. Boss Wang, ang tagal naming naghintay. Bakit hindi pa sila bumababa?
Boss Meng, naku, dumating ka rin. Kami ni Boss Wang. Ay sabik na makipagtulungan sa iyo. Oo nga, Boss Meng. Sino ito? Kamusta, Boss Wang? Ako ang in charge ng meeting na ito. Boss Meng, siya ang assistant mo. Siyempre hindi kami close. Kung hindi mo siya kilala, wala ka ring karapatan. Na maging in charge ng meeting na ito, Boss Son. Ano ang ibig mong sabihin? Niluluko Montag lang ba kami ni Boss Chen? Mga boss, Boss Shen, Boss Wang. Ganito kasi, ako ang overall in charge ng meeting na ito. Si Ate Meng, konting parte lang ang kanyang ginampanan. Kaya maraming bagay ang hindi niya alam. Naku, oo nga mga boss. si Shiji ang overall in charge ng meeting na ito. Napakalalim ng kanyang kaalaman sa bagong produkto ng kumpanya. Lubos ang tiwala ko sa produkto ng aming kumpanya. Naniniwala ako na hindi kayo mabibigo. Gusto ko ring makita kung gaano siya kagaling. Tara, Boss Meng, dito tayo. Ang mga dating damit ng aming kumpanya ay mabenta. At ang bagong produkto ay mas espesyal, naniniwala ako, na magiging trend ito sa fashion industry. Tuloy Montag. MGA boss Gonito SIJ ang overall in charge. Pero si Meng Qiu ang nag-monitor sa progress ng bagong produkto. Kaya hayaan natin si Meng Qiu ang magpaliwanag sa inyo. Wag na, sabi nga ni Shai, ang ating host. Hindi ko alam ang maraming bagay, hayaan mo siyang magpatuloy. Hindi ba't ikaw ang in charge NG meeting? Hindi ba't confident ka? Sa bagong produkto, baka naman hindi ikaw ang gumawa. Ng EET ng presentation? Kapag wala ang script, wala ka nang masabi? Una, hindi ba ikaw ang overall in charge meeting? Baka naman may koneksyon ka. Kaya nakuha mo ang posisyon na ito. Ako, Boss San, ang tutu. Sinadya ni Ate Meng na itago sa akin ang ibang detalye. Tulong Montag ako. Meng Qiu, kailangan ba talagang gawin mo ito? Ang lakas ng loob mong apihin si G sa likod niya. Kung hindi lang nagkaproblema ang meeting ngayon, Hindi ko malalaman na matagal mo na pala siyang inaapi. Sabi niya inaapi ko siya. Inaapi ko. Nanay mo ba siya? Lahat ng sasabihin niya, paniniwalaan mo. Meng Qiu, meeting room ito. Hindi palengke. Hindi ka pa nahihiya? Alam mo palang mahiya. Akala ko wala kang kahiyan. Ikaf, Bosson, huwag kang magalit. Sisikapin kong matuloy. Ang investment na ito, pagkatapos nating magtagumpay, saka na natin siya pagtatrabahuhin. G, sa mga critical na sandali. Ikaw lang ang aking maasahan. Haha, Boss Wang. Boss Chen, hindi naman sa ayaw kong magpaliwanag. Pero ang bagong produkto natin, kailangan talagang may kasamang larawan para may pakita. Ganito na lang, imumungkahi kong kumain muna tayo. At pagkaayos ng computer, saka ko na lang ipapaliwanag sa inyo. Naniniwala ako na ang bagong produkto na ito ay talagang makakapagbigay saya sa inyong dalawa. Oo, mas mabuting ka yan. Mga boss, ngayong araw na ito. Ituring na natin itong premyo sa ating tagumpay. Kahit na nagresing ka na, maaari akong maging mabait. At isama ka sa amin. Pagkatapos ng lahat, ako at si G ay may mahalagang pag-usapan sa inyong dalawang boss. Pwede kang maging utusan namin. Hickson, mayroon ka ng kasamang utusan. Kaya hindi na ako sasama. Bukod dito, nag-resign na ako. Kaya hindi na ako makikisama. Boss Meng, tutubeng nag-resign ka na? Boss Meng, kung hindi ka sasama. Hindi rin kami sasama ni Boss Wang. Meng Qiu, ano ba ang ibig mong sabihin? Ang tapang mo magpakita ng sama ng loob sa akin. Binigyan kita ng pagkakataon. Hindi mo pinahalagahan. Tapos ginawa mo pa akong katawa-tawa sa harap ng dalawang boss. Sinadya mong ipahiya ako sa harap nila. Hindi nila investahan ang kumpanya natin. Di ba? Kailangan ko ba ng pagkakataon mula sa'yo? Sa tingin mo karapat-dapat ka? Ikaw. 8 Meng. Huwag kang magalit kay Bosso. Ang pinakamahalaga ngayon ay ang matuloy ang investment. Nina Boss Chen at Boss Wang. Narinig mo ba? Tingnan mo, Tag Bishi. Ang 5-5. Ikaw, ayoko. Humingi ka ng tawad sa kanya. Kung hindi, hindi kita patatawarin. Humingi ng tawad. Bakit ako? Dahil siya ang magiging asawa ko at ang may-ari ng kumpanya. Hindi ba siya karapat-dapat? At ngayon, humingi ka ng tawad sa kanya. Kung hindi, ipapawalang bisa ko ang lahat ng iyong shares sa kumpanya. Akala ko matagal mo ng plano ang lahat ng ito. Dahil wala kang awa. Huwag kang magalit kung wala rin akong pakundangan. Boss Chen, Boss Wang. Itigil na ang pamumuhunan sa Manson Company. Meng Qiu, sobrang yabang Montag naman. Nag-utos ka pa sa dalawang boss. Akala mo dahil designer ka, mas mataas ka na sa iba? Kung wala ang suporta ng kumpanya, ang disenyo mo ay walang kwenta. Ate Meng, okay lang kung strict ka sa akin. Pero bakit pati sa dalawang boss ganun ka rin? Ang sama ng ugali mo. Oo nga, baguhin Montag yang ugali Montag. Akala mo ba ang dalawang boss ay para sa'yo? Lang nag-invest sa kumpanya? Tama.
Dahil sa akin lang sila nag-invest sa disenyo ng kumpanya. Mukhang hindi mo alam ang iyong lugar. Ang lakas ng loob mong magsalita ng ganyan. Ate Meng, akala mo ba madali lang ang pamumuhunan? Ang dalawang boss ay siguradong nakita ang potensyal ng kumpanya. Kaya kami pinili, hindi dahil sa iyo lang. Boss Son, kanina ka ulang narinig. Huwag kang magkalat ng sismis. Meng Kiyun, tignan Montag si Yiyi. Ang bait-bait, tapos ikaf, ang tanga-tanga. Kung talagang magaling ka, Ay, withdraw mo lahat NG investment. kung gusto mong mamatay, Tutulungan kita. Sabihin ko sa lahat, simula ngayon magkaaway na kami. Ang makipagtulungan sa kanya ay kalaban ko. Boss Chen, Boss Wang. Ano ba ang ibig sabihin nito? Nga, bakit ninyo sinusunod ang kanyang utos? isa lang siyang designer, hindi nyo kailangang bigyan ng respeto. Halaga? Kasi ayos mo sa akin, Sansan. Anong magagawa mo? Umalis ka. Meng Kuyun. Hindi ka na nahihiya. Hindi ko alam kung ano ang. Ginawa mo sa dalawang boss. Anong pampatulog ang ibinigay mo? Pero sasabihin ko sa'yo, Malalaman ko rin ang tunay na pagkatao mo. Ganun ba? Hintayin ko ang araw na iyan. alam ka una. Takot kang bumalik. Sa dating hirap kapag naghiwalay tayo, di ba? Kaya ginawan mo ako ng bitag para idikit ako. Pero isa lang ang masasabi ko. Hindi ako. Makikipagbalikan sa'yo, napakasama mong babae. Swerte naman pala ako. Boss Chen, Boss Wang. Alis na tayo. Oy! Boss Chen, Boss Van. Hindi pa tapos ang meeting. Huwag kayong magmadaling umalis. Oy, Boss Chen, Boss Wang. Hoy! Boss Son, Alam mo ba kung gaano kahalaga ang meeting na ito para sa kumpanya? Kung dahil lang sa babaeng to, hindi mo na pinapahalagahan ang kumpanya? kung ganong. Magre-resign na rin ako. Ate Yingying, Bakit mo siya minumura? Si Boss Son at ako. Sinusubukan naming makipag-usap ng maayos sa dalawang boss. Si Ate Meng ang nagpapagulo. Kasalanan ng babaeng yon. Ying, kalmahan muna natin. Wag muna mag-resign. Bosson, huwag po kayong mag-alala. Sisiguraduhin kong makuha ang investment na ito. Ate Yinging, naniniwala ka sa kakayahan ko. Dibia, Ikaw talaga ang pinakamabait, G. Pagkatapos nito, Papagalitan ka unang gusto yang babeng yan. Bosson, di pa nalalayo ang dalawang boss. Kung hahabulin natin sila ngayon, abutan pa natin. Siege, alis na. Oi, nandon si Boss Son. Bakit ang galang na galang sa kanya? Nina Boss Chin at Boss Wang? Boss Meng, sakay na po. Boss Meng, halika po. sigurado na po ba kayong alis sa Manson Company? Kung malaman ito ng mga nasa industriya, siguradong mag-agawan sila para kunin kayo. Tama, Boss Meng, close naman na tayo. Ito, papasabuhin ka o kayo. Ng 3 milyon kada buwan, plus company shares. Boss Wang, kuripot ka naman. Boss Meng, sa amin na lang, Bibigyan ko kayo ng 5 milyon kada taon. plus 10% ng shares. Naku, Boss Meng, wag enyo pa siyang pilyin. Pumunta ka sa aming kumpanya, handa ako magbayad ng 6 na milyon. Tama na, wag na kayong mag-away. Hindi mo na namin kayo abalahin. Si Meng Q yun, hindi ba isa lang siyang maliit na designer? Bakit siya binibigyan ng Napakataas na sahod? May mali, siguradong pek ito. Boss Son, Kaya pala kanina, pinahiya ka ni Ate Meng. Sinira ang investimento, pala siya ay may nakahanap na ng bagong trabaho. Baka dala-dala niya ang mga resources ng kumpanya. Kaya pala binibigyan nila siya ng napakataas na sahod. Oo nga, bakit hindi ka unaisip? Siguradong ganito ang nangyari. Kung hindi naman kailangan ng dalawang boss na magpasikat sa kanya. Mabuti, naglakas loob siyang gawin ito. Kukuha ako ng profesional na abogado para kasuhan siya. Napagtanto ko, wala talaga kayong utak. Nung ipinanganak ka ng nanay mo, kasama kang tinanggal ang utak mo sa pusod. na pinutol? Kung hindi dahil kay Boss Meng, Matagal nang bumagsak ang bulok ninyong kumpanya. Hindi na natin pag-usapan ang mga investor. Mawinging, ano ang ibig mong sabihin? Alam Montag na Beana Alicia? At nagkunsaba kayo ng dalawang boss. Ha? Ngayon naiintindihan ko na. Kasabot kanila, isang traidor na sinasadya ang pagwasak sa kumpanya. Hindi ba? tama na. Nakakasuka ang itsura mo, hindi mo ba alam? Na si Boss Meng ay isang world class. Designer? Para lang sa tagumpay mo. Araw-araw siyang nagtatrabaho ng gusto sa pagdidisenyo ng mga bagong produkto. Kahit pagpili ng materyales sa workshop, siya mismo ang gumagawa. Ikaf? Iyon lang ang mabibig na Boss Meng. Para sa kumpanya, wala kang ginagawa. Ate Yingying, Paano mo nasabi yon kay Boss Son? Siguradong nalinlang ka ni Ate Meng. Tingnan mo siya ngayon, tumahimik ka. At ikaw, patay na green tea. Pag-isipan mo muna ng maayos bago ka magsalita sa akin. Ang pagtatrabaho kasama ng mga tulad ninyong walang kwenta. Sayang lang ang buhay ko. hindi na ako maglilingkod sa inyo. Sasabihin ko sa inyo, kapag umalis si Boss Meng Saki,
Ang bulok ninyong kumpanya ay magkakaroon ng malaking problema sa loob ng isang araw. Malapit na. Ang pagbagsak. Mao Yingying. Mao Yingying, huminto ka. Hoy Boss Son, tingnan mo. Kotse ni Boss Chen at Boss Wang. Sun Zihao, mas mabuti mong pirmahan. Ang resignation letter, ayokong makita. Ang pangit mong mukha sa korte. Meng Qiyun. Ngayon, lumalaki na talaga ang mga pakpak mo. Nabaliw talaga ako noon, kaya ko siya sinamahan. Ngayon, hindi lang niya ako iginagalang. Pati interes ng kumpanya ay hindi niya pinapansin. Pinabayaan niyang iwan ng dalawang boss ang investment. Boss Son. Pasensya na. Kasalanan ko, hindi ko dapat ginagalit si Etmeng. G, wala itong kinalaman sa'yo. Hindi kita sinisisi. Ang mga sakripisyo mo sa kumpanya ay nakikita ko lahat. Talagang si Meng Qiu yun na masamang babae. Walang utang na loob. Kung hindi ko siya binigyan ng pagkakataon noon, papasok siya sa kumpanya. Paano siya magkakaroon ng tagumpay ngayon? Diyos ko. Si Etmeng, hindi lang hindi nagpasalamat, sinaktan ka pa. Paano niya nagawa yon? Oon ga. Siya ay tunay na walang utang na loob. Pero huwag kang mag-alala. Hindi ko siya palalampasin. Pagkatapos niyang makipaghiwalay sa akin, wala siyang makukuhang kahit katiting na shares sa kumpanya. Ipapaalam ko sa kanya kapag iniwan niya ako. Wala siyang kwenta. Sige na, Boss Son. Huwag mong sayangin ang kalusugan mo dahil sa kanya. Hindi worth it. Ikaw talaga ang may pakundangan. Hindi, walang pahintulot ko. Sinong nag-utos sa'yo? Na pumasok sa opisina ko, lumabas ka. Magandang araw, Emerson. Ako ang abogado ni MS Meng. Ito ang kanyang resignation letter at share redemption agreement. Kung walang problema, maaari na kayong pumirma. Nangako ako noon, pagkatapos ng kasal. Ibibigay ko sa kanya ang shares ng kumpanya. Pero huwag mong kalimutan, hindi pa kami kasal. Naglakas loob siyang humingi ng shares ng kumpanya ko. Grabe ang kapal na mukha. Hindi ako pipirma. Sinabi ni MS Meng, kung ayaw niyang ibigay ang shares ng kumpanya, pirmahan na lang ang kontratang ito. Ang mga pangako nyo noon ay mawawalan na ng saysay. Hindi naman siya ganoon kabastos. Sinabi ni MS Meng sa akin na sabihin sa'yo, ang masama at mabuti ay may kapalit. Ano ibig niyang sabihin? Isinusumpa ako? Nakakatawa. Napaka-immature naman, siya ang dapat magdusa. Boss Son, huwag kang magalit dahil sa kanya. Masasaktan ako. Alam kong nagmamalasakit ka sa akin, pero huwag kang mag-alala. Alagaan din kita ng mabuti. Boss Son, may malaking problema. Anong nangyari? Yang dating partner na studio. Bigla nilang tinigil ang pakikipagtulungan sa kumpanya. Yung bagong produkto, hindi matatapos sa napagkasunduang oras. Kung hindi tayo makakapag-deliver sa tamang oras. Magrereklamo ang mga kliyente. Ayoko na. Sabihin ko sa inyo, Pag-alis ni Boss Meng. ang bulok ninyong kumpanya, siguradong may malaking problema sa loob ng isang araw. Malapit na kayong magsara. May problema talaga ang kumpanya. Si Mawinging Noon. Paano niya nalaman ng tiyak? Boss Chen, ano ba talaga ang dapat gawin? Kung magmas refund at magreklamo ang mga kliyente. Babangkarote ang kumpanya natin. Kailangan mo pa bang sabihin? Ikaw ang manager, mag-isip ka ng paan. Bakit mo ako tinatanong? Binabayaran kita ng malaki. Pavat puvan. Ngayon, hindi na sila makikipagtulungan. Humanap ka ng iba. Hindi naman sa ayaw ko. Pero, Manager Kian, ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Baka naman ginagawa mo lang itong malaki. Para pataasan ng sahod mo si Boss Son. Ano ba alam mo? huwag kang manggulo. Boss Son, yang studio lang na iyon. Ang may teknolohiya na kailangan natin. Ang ibang studio, hindi nila kayang gawin. Boss Son, urgent na ito. Maghanap ka ng paan. Hindi ba't may tao tayong nakikipag-ugnayan sa studio? Hanapin mo yung responsable. Ayaf ka naman, biro yung responsable. Wala na sa kumpanya. Zenobe ayun? Hanapin mo siya. Hindi Montag ba alam? Siya ang nobya mo, si Boss Meng. Ano? Si Meng Qiu yun ang responsible. Kahit umalis siya, ano naman? Pumunta ka sa kumpanya. At maghanap ng ibang makikipag-ugnayan. Hindi pwede. Boss Son, nakipag-ugnayan na kami. Ayaw nilang makipagtulungan sa iba. Kay Boss Meng lang. Hindi nila pinapansin ang iba. Manager Chen, ano ba sinasabi mo? Boss Son, huwag mo siyang paniwalaan. Bakit naman tatanggihan ng studio ang pera at order? Tama Ziyi. Manager Kian.
Huwiara. Tama si Yi. Manager Kian. Ika-FA ay kasapat ni Meng Kyun. Naputang inang iyon para sirain ang proyekto ng kumpanya. At ibagsak ang kumpanya? Traidor ka rin. Ano ba ang sinasabi mo? Sinasabi mong ako ang nanira? Hindi ba ninyo alam na ang studio na iyon? Ay karaniwang nakikipagtulungan lamang sa mga ultra-luxury brands, kung hindi dahil Sa respeto kay Boss Meng, ayaw talaga nilang tanggapin ang order natin. Manager Kian, nagbibiro KBA? Alam mo ba kung ano talaga ang ginawa ni Ate Meng sa kumpanya? Dahil sa kanya, 2 CE ang nag-withdraw ng investments nila. Pinagtatanggol mo pa siya. Bosson, napakalapastangan ni Manager Kian sa iyo. Atingin ka o, hindi na niya kailangang manatili sa kumpanya. tumahimik ka. Putang ineng White Lotus ka. Ano ba? Gusto mo akong tanggalin? Bosson, sinigawan ako ni Manager Kian. Lao Kian, humingi ka en gitawat kay Yi. Mag, sorry ka. Ayoko na magtrabaho. Sa kumpanyang puno ng mga bossing na walang utak at mga plastic na tao, malulugi talaga kayo. Ayaw na rin naming magtrabaho. Tama. Magre-resign din ako. Ayaw na naming magtrabaho. Walang kwentang lugar ito. Wala nang saysay na manatili pa. Tara. Sumama na tayo kay Boss Meng. Ziga. Babalaan ko kayo kung hindi matatapos ang order sa tamang oras. Wawakasan ang kumpanyang ito. Ingat kayo. Baka hindi ka o kayo bayaran. Sino ba ang may pake sa pera nyo? Emga bro, tara na. Alice. Lumayas kayo. Lumayas kayong lahat. Layas. Huwag na kayong bumalik. Bossu, huwag mong patulan ang mga basurang iyan. Silang mga iyan ay palaging kasama ni Ate Meng sa trabaho. Siguradong. Kasabwat na nila ito. Oo nga. Bakit ko hindi naisip? Malamang. Sinadya nilang ibagsak ang kumpanya. Bosson, huwag kang mag-alala. Hindi kita Ivan. At saka, Mas mabuti na rin na umalis ang mga basurang iyon para hindi na makasira pa. Kung walang tao sa kumpanya, mag-hire na lang tayo ulit. Si Meng Kyun na babae ang may kasalanan. Hindi ko siya pababayaan. Pero na yon. Saan tayo makakahanap ng bagong studio? Bosson, naalala ko, merong isang studio na nanalo ng maraming Global Design Awards, ang Lilisa. Studio, parang malapit lang sa ating kumpanya. Naniniwala ako na sa kanyang studio. Ano ang makuhang teknolohiya ang kailangan natin? Totu. Siyempre, hanapin natin siya para makipagtulungan. Tara. Boss Meng, huwag mong sabihin sa akin. Dito sa lumang studio na ito, mo ginawa ang bagong disenyo. Ikaw ang sikat na Lilisa. Dito nagsimula ang pangarap ko. Pero matagal na akong wala dito dahil nasa Manson Company ako. Kaya medyo sila at saka, hindi pinayagan ni Sun Zihao. Nagumawa ako ng sarili kong disenyo. Yang Sansihaw na yan, walang hiya. Sobra ang kapal na mukha. Ginagamit niya ang mga gawa mo. Inambibili niya ng pabor yung babaeng plastic. Tapos panghangin ka lang sa kanya, Boss Meng. Pag-isipan mo, sumama ka sa kumpanya namin, bigyan kita ng sweldo. 6 na milyon plus 10% kita. Huwag na. May anak ako, bagong pasok sa kolehiyo, gwapo. At may itpak pa, ipakilala ko sa'yo. Sige Lochen. Gusto mo bang maging manugang mo ako? Ay hindi, nagkakamali ka. Nag-aaral din siya ng disenyo. Gusto ko sanang maging estudyante mo siya. Maturuan mo siya. Ganito kasi Lauchen. Salamat sa offer mo pero gusto ko lang. Magtayo ng sarili kong kumpanya. Tama, dapat magtayo ka ng sarili mong negosyo. Ang galing-galing mo, kung hindi lang dahil. Kay Sansihaw na walang hiya, na nagaksaya ng oras mo, at pinigil ang talento mo. Ay, hindi ko inakala na ganito ang mangyayari. Sayang talaga. Huwag na nating pag-usapan tapos na yon. Nga pala, may isang malaking tao sa industriya nakakabalik lang galing abroad. Gusto niyang makipagkita sa'yo. Sige, ayusin mo. Talaga? Hindi na kita istorbohin sa trabaho mo. Kung may kailangan ka, tawagan mo lang ako. Sige, hindi na kita ihatid. G, sigurado ka bang ito na? Ang studio ni Lilisa? Ang lupit naman dito. Bosson, sigurado ako, dito talaga. At isa siya sa pinakamagaling na designer sa buong mundo. Makakatulong siya sa problema ng kumpanya natin. Zananga, Zabinga nila, pabida-bida ang mga designer. Huwag tayong maging diskriminado. si Bosson Iron. Pasok. Meng Kyun, bakit ka nandito? Nasaan si Lilisa? 8 Meng. Bakit ka nasa studio ni Lilias A? Ano nang pakialam mo? It's kauna. Yang putangina mo, pagkatapos tayong maghiwalay. Walang nakuha kahit piso kaya nagtampo ka. At pinapahirapan mo pa ang kumpanya. Kaya inalam mo ang itinerary ko. At sinadya mong pumunta dito. Nagkunwari kang ikaw si Lilisa. Para magmakaawa na tayo'y magbalikan, di ba? Alam ko, pagkatapos mong makipaghiwalay kay Bosson, may hinanakit ka, pero di mo naman dapat hadlangan ang kinabukasan ng kumpanya. Huwag mo kaming hadlangan sa paghahanap kay Lilisa, Ate Meng. Ganito na lang. Ako na ang humihingi ng paumanhin para kay Bosson. Huwag mo na kaming gambalain, okay? G, bakit ka hihingi ng tawad sa kanya? Meng Kyun, ang lakas ng loob mo.
Hanggang sa punto na magpapanggap ka bilang ang top designer na si Lilisa, ang buong industriya, siguradong hindi ka palalampasin. At huwag kang magkakalang di ko alam, yung dati, ang studio, at ang kumpanya ay nakansela ng collaboration, ay dahil sa utos mo. Izazakdal kita. Halo, sige, alam ko na. Bababa na ako. Ang pagkansela ng collaboration ng studio at ng iyong kumpanya. Walang kinalaman sa akin. Para harapin ka, di ko kailangan gumamit. Di niyo na kailangang hanapin pa si Lilisa dahil ako na siya. Hindi kita tutulungan. Tabi. At tungkol sa sinabi mong paglalabanin ako ng buong industriya. Tingnan natin kung kaya mo. Siya si Lilisa? Imposible. Boson, huwag kang magpapaloko. S.A. kanya. Kung siya nga talaga si Lilisa, Dapat noon pa natin nalaman. Zia, yan. Malamang, di ka mapalagay. Kaya sinadya niyang mag-set up ng senaryo na ito, ang layunin. Ay para may balik mo siya. Ang sikap niyang makipagbalikan sa akin, grabe. Ginamitian niya ang style na Wolf Jeep S. Glowing. Akala Montag bata ako? Anong gagawin natin ngayon? Saan natin hanapin si Lilisa? Boson, wag kang mag-alala. Maghanap ako ng ibang tao para imbestigahan to. Mabuti. Boss Meng, ito si Boss Jiang. Matagal na tayong hindi nagkita, senior. Ikaw pala. Magkakilala kayo? Siyempre, si Senior Meng ay ang campus crush noon sa universidad, maganda at matalino. At saka siya ang white moonlight ng marami noon. Talaga? Swerte naman. Kaso lang noon si Senior Meng ay kasunsihaw lang ang tingin. Hindi nakikita ang iba. Tama na yan ang dahilan ko sa pagpunta dito. Ay dahil balita ko magtatayo ka ng sarili mong brand. Naniniwala ako sa kakayahan mo, gusto kitang pag-investan. Magkano ang balak mong i-invest? 5 bilyon. Ano? 5 bilyon? Talagang si Jiang ang lalaki. Walang katulad ang yaman. Ganito, gusto ko talagang magtayo ng sarili kong brand. Pero hindi ko kayang tanggapin ang pera mo. Bakit? Natatakot ka ba? Nagagawin ko sa iyo ang ginawa ni Sun Zihao. Huwag kang mag-alala. Kapag naitayo na ang kumpanya, 40% lang sa akin, ang natitira ay sa'yo. Pero, Tama na, walang pero-pero. Senior, pumayag ka na sa totoo lang. Gusto ko rin ang magtagumpay para hindi na ako. Laging sinasabihan ng tatay ko na tamad. Lanan, sige, papayag ako. Gagawin ko ang lahat para sa pangarap mo at sa pangarap ko. salamat sa tiwala mo, senior. Na pala, bukas ay may party sa amin. Sa oras na yon, gamitin mo ang kotse ko. Hoy, party sa inyo. Ano ang gagawin ko doon? Senior naman, hindi ka talaga marunong umintindi. Ano? Dahil magkaalyado tayo ngayon sa party. May papakita mo sa lahat ang mga disenyo mo. At saka, marami tayong makakasama sa hinaharap. Kailangan mo ring laging magpakita. CJ, siguradong dadalo ako ng maaga. Binabati kita, Boss Meng, sa iyong bagong simula. Sige Jiang pala. Mas magaling PA kay San Zihao. Hindi pa ito sapat. Senior, hindi ba sapat para sa'yo? Ang 50 bilyong puhunan ng anghel. Hindi iyon. Kailangan kong mabawi ang lahat na dati ay akin. Magandang balita, Boson. May balita tungkol kay Lilisa. Anong balita? Narinig ko, bukas ng gabi ay dadalo siya sa hapunan ng pamilya Jiang. Nakakuha ako ng koneksyon para makapasok tayo sa hapunan. Maganda. Kailangan nating makipagkasundo sa kanya. Talagang iba ang pamilya Jiang. Isang hapunan sa bahay, ang daming dumating na mayayaman. Boson. Narinig ko, yung batang si Ji Jiang nakakauwi lang, ay dadalo rin. At ngayon, may inimbita siyang important ang partner. Lahat ng paghahanda ngayon. Ay para sa partner na yon. Kailangan nating makipag-ugnayan. Sa partner ni Ji Jiang. Umangat pa ang ating kumpanya. Salamat sa iyo, Ji. Kung hindi, malalagot ang kumpanya natin. Hindi tulad ni Meng Qiu yun na masamang babae. Laging nagbibigay ng problema sa akin. Boson, trabaho ka ulang iyon. Basta masaya ka, sulit ang lahat.
Oy. Yun ang paboritong kotse ni Jijiang. Samantalahin natin ang pagkakataon para makilala siya. Meng Qiyun. Bakit siya? Oo, Ate Meng. Bakit siya galing sa eksklusibong sasakyan ni Jijiang? Baka ayaw niya talaga makipaghiwalay, kaya gumamit ng peking mamahaling kots para takutin ako. Humingi ako ng pagkakataon na magbalikan. Boss, sandali. Narinig ko, dalawa lang ang kotse na yun sa buong mundo. At nasa mayayaman lang. Imposibleng magkaroon si Ate Meng niyan. Huwag nating hayaan siyang makapasok at gumulo. Tara, Tumigil ka, Meng Qiyun. Hiwalay na tayo. Huwag mo na akong habulin. sige, sundan mo ako ng walang hiya. Hindi pa gabi, nangangarap ka na. Gusto mo lang na pagsisihan ko. Nag-effort ka pa ng peking kotse. Ang tanga mo naman. Ate Meng, hindi ka na gusto ni Boss Son. Bilang babae, wala ka bang paki sa reputasyon mo? Reputasyon. Ngayon ko lang narinig na concern ka sa reputasyon. Hindi ko kayo hahanapin ngayon, humayo kayo. Meng Qiyun, sino nagbigay sa'yo ng lakas ng loob? Nakausapin ako ng ganyan, kung hindi mo ako hinahana. Para magbalikan, ano pa ang purpose mo? Bala ka naman trabahon gayon. Gusto mo pang sumama sa party ng mga Jiang? Karapat dapat ka ba? Ate Meng, alam kong mahalaga sa'yo ang pride mo, pero dapat alam mo ang lugar mo, tingnan mo, ang mga nandito ngayon, ay mga importante, kahit kami ni Boss Son. Mahirap lang makapasok dito. Tapos, Umalis ka na sa Manson Group. Wala ka ng trabaho, bakit ka sasama sa business party? Para ipahiya si Boss Son. Narinig mo ba ang sinabi ni Ji? Umalis ka na ngayon o tatawag ako ng security? Sun Zihao, sasabihin ko sa'yo ngayon. Walang magtatangkang paalisin ako, may tao pa nga. Na mag-aanyaya sa akin ng may respeto. Nang anggarap ka na naman. Boss Meng, pinapasundo ka NG binata. Hindi, sino ang sinusundo? Siya, ano ba ang kinalaman mo? Sino po ang binata na sinasabi ninyo? Ang bunso ng mga Jiang, si Jiang Zitsuan. Huwag na nating patulan, pasok na tayo. Sige po. Paano ito nangyari? Ang kinikita niya, paano niya kakilala? Ang bunso ng mga Jiang. Alam ko na ang buong kwento. Sabihin mo tak. Naalala mo, noong huli tayong pumunta sa studio ni Lilisa, nakita natin siya. Siya pala ang nagpapanggap kay Lilisa. At nilinlang ang bunso ng mga Jiang. Kaya pala. Ang tapang talaga niya. Boss Son, ito ay isang magandang pagkakataon. Pwedeng sabihin natin ito sa mga Jiang para maging malaking tulong. Oo nga. Sa ganitong paan, hindi lang natin may papakita ang tunay na kulay na masamang babae na yon. Baka sakaling makakonekta pa tayo sa pamilya Jiang at tuluyang umangat ang kumpanya. Kaya tara, pasok na tayo. Tara. Congratulations, Osmeng. Sa wakas, nagtagumpay ka sa pagbuo ng sarili mong brand. Oo nga, Osmeng. Sana sa hinaharap, huwag mo kaming kalimutan ni Lao Ken. Di ba? Huwag kayong mag-alala, di ko kayo malilimutan. Maligayang pakikipagtulungan. Boss Son, tingnan Montag. Kasama niya sina Boss Chen at Boss Wang. Tara, ibunyag natin ang katotohanan. Meng Qiyun. Ang lakas ng loob mo. Hanggang anak ng pamilya Jiang ay niloloko mo. Buti na lang at dumating ako ng maaga, kaya hindi ka nagtagumpay. 8 Meng, para sa ikabubuti mo rin ito ni Boss Son. Bago pa lumala ang sitwasyon. Itigil mo na yan. Kung hindi, kapag nalaman ng anak ng pamilya Jiang, tiyak na hindi kanya patatawarin. Nababaliw na ba kayo? Naglakas loob kayong basahan si Boss Meng. Bala biak kayong utak. Boss Wang. Sun Saihao, ito ay handaan ng pamilya Jiang. Hindi ito lugar para magwala. Bibigyan kita ng isang huling pagkakataon. Kung maganda ang Meng Qiyun, nagkukunwari ka pa sa hap ko. Tingnan ninyong lahat. Simula sa pool, isa siyang manloloko. at nangangapang lokohin ang pamilya Jiang. Bitawan mo ako. Isa siyang manloloko. Ano ba talaga ang nangyayari? Ate Meng, ganito na ang sitwasyon. Aminin mo na ang pagkakamali mo at tanggapin ang parusa. Bitawan mo ako.
Sinabi ko lang bitawan niyo ako. Bakit kita pakikinggan? Zino KBA? Kuya, isa siyang manloloko. Nagpapanggap pa siyang si Lilisa. At sinubukang lokohin ang anak ng pamilya Jiang. Tama. Apag tumakas ang manlolokong ito, at nagalit ang anak ng pamilya Jiang, kaya mo bang harapin ang mga kahihinatnan? Sinasabi niyo na nagpapanggap siya bilang si Lilisa. Hindi ko ba alam yan? Ang niloko niya ay ang anak ng pamilya Jiang, hindi ikaw. Ano bang pakialam Montag? Talaga? San si Hao, gayon ka ulang nalaman. Mazama ka na, tangga KPA. Sobrang katangahan. Ang nakatayo sa harap mo ay ang anak ng pamilya Jiang. Jiang Zixuan. Ayos ka lang. Ikaf pala si Jiang. Anak ng pamilya Jiang, si Ate Meng talaga ay isang manloloko. Pagkatapos niyang makipaghiwalay kay Boson, sinubukan niyang balikan si Boson. Hinamon niya ang kumpanya, pumunta pa sa studio. Nagpanggap bilang top designer na si Lilisa. Anak ng pamilya Jiang, dapat kang maging maingat. Jiang, huwag kang magpapalin lang sa kanya. Si Meng Kyuyon na yon ay masamang babae. Gagawin niya ang lahat para lang balikan ako. So, ikaw ang ex ni Meng Kuyon? Oo. Lagi kong naririnig kay Boss Meng na mahina ang utak mo. Totoo pala, wala ka talagang utak. Jiang, tinutulungan ko lang kayo. Bakit niyo ako sinisigawan? Matagal na kitang gustong murahin. Noong kayo pa ni Meng Kuyon, swerte mo na nakasama mo siya. Pero hindi mo siya pinahalagahan. At nakipag-isa ka pa sa babaeng to. Ikaf, Karapat-dapat ka ba kay Kuyon? CJ, kung sa tingin mo, nagpapanggap si Kuyon bilang Lilisa, ipapakita ko sa'yo ang tunay na kakayahan ni Boss Meng. Boss Meng, ipakilala mo na ang bagong brand mo sa lahat. CJ. Mga kasama, sa pamamagitan ng piging ng pamilya Jiang, ipapakita ko ang aking bagong koleksyon. Sana magustuhan ninyo. ang ganda nito. Ang ganda ng disenyo. Naku, hindi nga nakakagulat. Si Lilisa na nagwagi ng mga international awards. Ang mga gown na ito. Sobrang maringal, talagang wala sa mga mamahaling brand no yon. Mas maringal pa kaysa sa mga luxury brand. Naniniwala ako na ang brand na ito ay magugustuhan agad ng mga sikat na artista. Paano ito nangyari? Paano siya naging ang tunay na Lilisa? Kung hindi mo alam, ngayong araw magdusa ka sa iyong kamangmangan. Masamang babae ka. Sino ka ba? Masamang babae ka. Nahanap kita sa wakas. Bakit ka nandito? Masamang babae, niloko mo ako ng 5 milyon. Sinira mo ang pamilya ko, at sabay-sabay na. Nakipagrelasyon sa dose-dose ng lalaki, at binigyan mo pa ako ng sakit. ISA Kong biological weapon. Nandito AKO nayon para maningil SIO. May sakit siya. Tutubia ito? Hindi ako. Huwag kang magsinungaling. Naitago ko ang lahat ng ebidensya. Ngayon, hindi ka na makakatakas. Tingnan ninyo siya. Dati siyang bar girl, nangloko siya sa akin gamit ang mga matatamis na salita. At binigyan pa ako ng sakit. Totoo ba ito? Kaya nga hindi dapat husgahan ang libro sa pabala. Mabuti ka, manluloko, niloko Montag ako. Hindi ba sinabi Montag na first time mo? Hindi, pakinggan mo ako. Tumahimik ka, ayaw kong niloloko. Masamang babae, akala mo ba noong mga panahon? Walang ebidensya para makulong ka. Wala akong magagawa? Bitawan mo ako, bitawan. Dahil sa'yo, isa na akong wanted ngayon. Binigyan ako ng pagkakataon ng langit para maghiganti. Ngayon hindi na. Kita palal ampazin. Bitawan mo ako, papatayin ko siya, bitawan. Yun, bigla kong nesip. Simula sa pool, ako pala ang may kasalanan. Pwede ba tayong magpati? Si Shiji lang ang masamang babae. Niloko niya ako. Naiintindihan ko na ngayon, pwede mo ba akong bigyan ng isa pang pagkakataon? Sinusumpa ko, hindi na ako gagaya sa dati. Tumahimik ka, nasusuka ako sa boses mo. Hindi, pakiusap. Dahil sa dating relasyon natin, tulungan mo ako. Kung wala ka, babagsak ang Manson Company. Pakiusap, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Pangako ko, double ang trato ko sa'yo. Nagsosorry ka lang para gamitin ako. Para malutas ang problema ng kumpanya, hindi mo talaga alam ang kasalanan mo. Hindi yun, mula ngayon, susundin ko. Ang lahat ng sasabihin mo, pwede ba? Hindi. Sasabihin ko sa'yo, hindi na kita tutulungan. Meng Kyuyon, hindi mo na alala ang ating mahaba ng relasyon. Hindi mo ako tinulungan, hindi mo tinulungan ang kumpanya. Hindi lang babagsak ang kumpanya, may malaking utang pa. Sun Zihao, binalaan na kita.
Kasalanan mo lahat ito. Meng Kiyun. Meng Kiyun, hindi mo ako feeling Ivan. Meng Kiyun. Boss Meng. Congratulations, masaya na ang buhay mo. Kasama mo ako palagi. Salamat, magandang pakikipagtulungan. Halika. Salamat, Boss Wang. Tuloy lang tayo. Boss Sun, may problema. Bangkarote na ang kumpanya. Alam ka una. Paalisin na ang mga empleyado. Ayos ka talaga, masamang babae. May lakas ka pa ng loob na humarap sa akin. Bosson, pakinggan mo ako, yung tao kanina. Siya ay baliw, nahuli na siya ng pulis. Lahat ng sinabi niya ay kasinungalingan, maniwala ka sa akin. Tumahimik ka. Hindi na ako maniniwala sa iyo. Bosson, hindi kita niloloko, pero tutungana. Noong bago pa lang ako sa pagiging streamer, nakilala ko na siya. Pero yung mga sinabi niya, hindi ko talaga ginawa. Kung hindi ka naniniwala, tanungin mo yung mga dating union ko. Nabayaran ko na sila, yung mga tao sa union. Hindi ko na pwedeng mawala itong cash call. Totu. Siempre tutu. Kung hindi, bakit siya lang hinuli ng pulis, ako hindi? Bossan, hindi kita lolokohin. Hindi kita lolokohin, kahit anong mangyari. Kasama mo ako palagi. Sa huli, ikaw pa rin ang nagmamalasakit sa akin. Boss Son, umalis na ang mga empleyado. Ako. Alis na rin ako. Ano ba ibig niyang sabihin? Bangkarote na ang kumpanya. Umalis na ang mga empleyado. Ano? Bankarote? Pero, buti na lang nandyan ka. Ngayon, kailangan mong samahan ako sa hirap. Gusto mong samahan kita sa hirap? Natangga? Panaginip lang yan. Akala mo ba may kakayahan ka talaga? Hindi ko inakala na hindi ka mabubuhay nang wala si Meng Puyun. Talagang hindi ka mabubuhay. Tayo na lang. Ikaf. Hindi, may paraan pa para maayos ito. Mahal na mahal ako ni Meng Kiyun dati. Hindi niya basta-basta makakalimutan iyon. Hindi makontakt ang numero na yung tinawagan. Ziga. Nga, may isa pang paan, iyak na sasagot siya sa tawag. Yun, yung damit na dinisenyo mo para kay mama. Nahanap ko na. Ang bilis mo namang tumawag. Meng Kiyun, Meng Kiyun. Ang impatient Montag talaga. Ang sipag mo, hanggang ngayon ka pa natapos sa party. Hindi naman. Para sa kumpanya. Salamat din kay Boss Jayang. Kasama ko sa mga meeting. Walang anuman. Ano ba? Ito ang unang disenyo ko para sa akin. May espesyal na kahulugan ito. Sun Zihao, ano ba ang ibig mong sabihin? Niloko ka lang ni Shiimon. Nasa bahay pa yung damit. Kung gusto mo, umuwi ka at kunin mo. Bakit ko dapat paniwalaan yan? Bahala ka kung maniniwala ka o hindi. Kung ayaw mo, pagkatapos ngayong gabi, itatapon ko na ito. Ikaw, Sundan kita pa uwi pagkatapos mong kunin yung gamit mo. Isasabay na kita pa uwi. sige, salamat. Sun Zihao, nasaan ka? Wala akong oras para maglaro ng taguan. Nasaan yung damit? Alam kong pupunta ka para hanapin ako. Bigyan mo ako ng damit, ayokong makita ang mga oras mong sinasayang sa mga laro mo. Alam kong galit ka pa sa akin. Yun, nakamali ako. Basta gusto mo makipagbalikan, handa akong gastusin ang lahat ng pera ko para suportahan ka. Hindi mo nga kayang alagaan ang sarili mo, paano mo ako susuportahan? Isinangla ko na lahat ng ari-arian ko. Bayad na ang utang ng kumpanya. Kaya hindi mo na kailangang mag-alala.
na pagkatapos nating magbalikan, mahihirapan tayo, alam ko. Isa kang taong sentimental. Magkasama tayo. Ng ilang taon, sigurado akong hindi mo ako kayang kalimutan. Di ba? Ang taas naman ng tingin mo sa sarili mo. Paulit-ulit mong sinasabi na. Susuportahan mo ang mga pangarap ko. Pero ang totoo, gusto mo lang akong gamitin para makabangon ka ulit, di ba? Sun Zihaw, naalala mo pa ba, ikaw ang nagmakaawa sa akin na iwanan. Ang mga pangarap ko para tulungan kang magtayo ng kumpanya. Ako ang nagbuo. Nang paunahin ko punan ng kumpanya. Ako rin ang personal na sumama sa'yo para makipag-ayos. Sa kontrata ng studio. Ngayon, gagamitin mo ang perang ito para suportahan ako. Akala mo ba maluloko mo pa ako? Noong nagtatayo ako ng kumpanya, marami kang ginawa. Pero noon, magkasama na tayo ng 8 taon. At malapit na tayong ikasal. At saka, gayon, segunda mano ka na. Walang magkakagusto sa isang segunda, mano tulad mo. Sun Zihaw, hiwalay na tayo. Huwag kang manghiwa-hiwalay. Yun, huwag kang magpakatigas. Alam kong mahal montag pa ako. Sun Zihaw, bitawan mo ako. Bakit ang tagal mo sa loob? Bakit hindi mo sinasagot ang tawag ko? Kaya pala, Bitawan mo ako. Sun Zihaw, umalis ka sa ibabaw ko. Labag sa batas ang ginagawa mo. Sa puntong ito, nagpapanggap ka pa rin na malinis? Dati na tayong nagtalik. Ang buong katawan mo ay puno ng marka ko. Sa akin ka magpakailanman. Sun Zihaw, baliw ka. Mukhang alam mo na matagal na akong nainis. Sa iyong pagsunod ng pagsunod. Ngayon, naglalaro ka na. In hard to get, DBA? Sa puso mo pala. Ay nandoon pa rin ako. Kung hindi, bakit mo ako sinusuyo? Baliw. Tuloy montag. Gusto ko ang ganitong version mo. Kung hindi ka lalaban. Direzuhin na kita. Sun Zihaw, tumigil ka. Tignan ko. Bakit nandito ka? AMEA, matagal na pala kayong may relasyon, di ba? Kaya pala gusto mong makipaghiwalay, may kapalit ka na pala. Hindi iba, di iba? Sun Zihaw, nakakadiri ka. Pumunta ka muna sa kotse. Pupunta ako agad. Meng Kiyun. Ang suntok na ito para kay Kyuyon. Ang suntok na ito para sa sarili ko. Hindi pa ako nakakita ng lalaking kasing dumi mo. Sige, Meng Kiyun. Hinahanap mong lalaki para saktan ako? Akala mo wala ka na? Hindi na kaya? Chibi, hintayin mo ako sa club. Tara Hao, ngayong gabi, hindi tayo uwi hanggat hindi lasing. Tagay. Hao, babae lang yan. Maaming babae sa mundo. Tama ka, Tara. Kuya, alam kong nandito ka. Nan, bakit ka nandito? Hindi mo ako sinasama sa laro mo. Hoy Hao, nalala montag PABA ako? Yung bata na laging sumusunod sa akin at Ebe dati. Hindi na ako bata, matanda na ako. Hao, parang malungkot ka. Huwag kang uminom. Samahan kita kumanta, masaya, yun. Hindi na. Siege. Bakit ka o?
Hindi siya malimutan. Ano ba, to sa akin. Huwag kang lalapit. Meng Kyuyon, lahat ng sayo ay akin. Buti na lang panaginip lang. Natatakot ako baka mapuyat ka, kaya may dala akong midnight snack. Salamat, Boss Jayang. Pasok ka. Tamang oras ka dumating, May. Ilan akong plano na ipapakita sa iyo. Ito ang bagong disenyo kong damit. Tingnan mo kung anong tela ang bagay. 8. Okay ka lang. Ang laki ng dark circles mo, baka kasi. Hindi ka nagpapahinga ng maayos. Okay lang ako, medyo kinakabahan lang. Natatakot ako baka maulit ang kasaysayan, pero dahil dito. Lalo akong magsisikap para paunlarin ang kumpanya natin. Ikaw, sasamahan kita. Tingnan mo, Ito, ginamit ko ang malaking palda. Tapos kapag may sombrero, lalong magiging. Makikita ang ganda at ang baywang ng damit. Patungo sa ilalim at ang palda. Vang, Ano yun, Gino? nasaan ang lugaw na kalabasa at munggo? Hindi mo ba alam na pagkatapos kong uminom, kinabukasan ay iyon ang inumin ko? Yung sinasabi niyo po ba ay yung lugaw na pinakulo ni MS Meng dati para sa tiyan? Ano para? Hindi ka o kaya. Hindi niyo ba alam, ang tagal nun iluto. Hindi naman ako live-in nakatulong. Hindi ka o kaya yun. Dati, alas 4 ng madaling araw palang pumapasok na sa kusina si MS Meng. Inaabot ng ilang oras yung pagluluto. Siya ang nagluluto nun, at ang hirap pa ng proseso. Hindi niyo ba alam ang mga bagay na yun? Ms. Meng, Aliwang, nung umalis ako kagabi na madaling araw, nasa opisina pa kayo. Bakit ang aga niyong nagluluto? kasi nitong mga nakaraang araw, palagi na lang umiinom si Zihaw. Lagi siyang sumasakit ang tiyan, kaya mas gusto kong ako mismo ang magbantay sa pagluluto para kampante ako. Sige po, magtrabaho na kayo. Zihaw, gising ka na. Ito yung lugaw na niluto ko para sa iyo. Bakit lugaw na naman? Nagsasawa na ako. Yang master, may iba pa po ba kayong kailangan? Umalis ka na. Teka, Young master. Itapon mo lahat ng gamit ni Meng Kyuyon. itapon niyo lahat. Opo, young master. Ito rin po ay gamit ni MS Meng. Itatapon na rin po ba? Hindi mo ba naiintindihan ang ibig sabihin ng itapon lahat? Teka. Bigyan mo AKO. Ika-negatibo 23 ng Oktubre, 2015. Ngayon ay ang aming first anniversary. Anniversary ng aming pagmamahalan. Kahit na nag-away kami nitong mga nakaraang araw, alam kong mahal pa rin niya ako. Mahal pa rin niya ako. Espesyal akong bumili ng bagong sinturon para sa kanya. Yun, ito ang una nating anniversary. Salamat sa regalo mo. Gustong-gusto ko ito. Okay lang basta nagustuhan mo. Ika-negatibo 20 ng Agosto, 2021. Ito ang ika-7 taon naming magkasama ni Zihaw. Luma na ang kanyang sinturon. Ako mismo ang nagdisenyo. At gumawa ng isa. Sana magustuhan niya ito. Zihaw, ngayon ay ang ika-7 anniversary natin. Ito ang regalo ko para sa iyo.
Hindi man lang ito branded. Gusto mo bang mapahiya ako? Ako, Akala ko ba mahal niya ako ng sobra? Sibay. Agad-agad na hanapin mo si Ming Q yun. Nasaan siya ngayon? Yun, ako ang may kasalanan dati. Alam ko na ang pagkakamali ko. Sana bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Kuya Hao, ang swerte naman, dito pa tayo nagkita. Talagang may pagkakataon tayo. Sun Zihaw, ito ba ang paraan mo ng pag-amin ng kasalanan? May kasama ka pang ibang babae. Para mang-asar sa akin. Yun, hindi ito ang totoo. Pakinggan mo ako. Tumahimik ka, ayokong makinig. Ginugulo ka na naman niya. Buti na lang dumating ka. Kung hindi ko alam kung ano ang gagawin ng masama sa akin. Tara na, umalis na tayo. Sun Zihaw, ayokong makita ka ulit. Sa harap ni Kuyon kung hindi. Hindi lang isa o dalawang suntok ang aabutin mo. Tara na. Meng Qiyun, Kuya Hao, Anong ginagawa mo dito? naku, narinig ko sa kuya ko na hinahabol mo ulit si Ed. Gusto ko lang makita kung anong klaseng babae. Ang nakapagpaikot sa ulo mo, pero ngayon ko lang nakita. Hindi naman ganon kaganda. hindi mo kailangang magbigay ng opinyon tungkol sa kanya. Pasensya na, kanina kasi emergency. Kaya hinawakan ko lang ang braso mo. Huwag kang mag-alala, masaya na ako na nakatulong ako. Masaya na ako. Hello gwapo, gusto mo bang dalhin ang magandang girlfriend mo sa aming shop para magpa-couple photo? May promo para sa couples. Sulit na sulit. Nagkakamali ka, hindi ako ang girlfriend niya. CJ, pag-iisipan namin. Mukhang nagkakamali siya sa ating relasyon. Paano kung hindi ito pagkakamali, Meng Kuyon? Mahal kita, hindi ako nagmamadali sa sagot mo. Gusto ko lang sabihin na lagi akong nandito para sa'yo. May gagawin pa ako, aalis muna ako. Yun. Sun Zihaw, hindi ba malinaw ang sinabi ko? Bakit parang multo ka? Lagi nandyan? Yun. Alam kong galit ka PASA akin. Pwede bang bigyan mo ako ng isang pagkakataon? Ipapangako kong magbabago ako. Maniwala ka sa akin. Tinanggal ko na lahat ng babae sa phone ko. Ikaw na lang ang naiwan. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Yun. Noon, niloko ako ni Shiyi. Hiwalay na tayo. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Magbalikan tayo. Hindi kita patatawarin at hindi ka bibigyan ng pagkakataon. Pareho na tayo matanda, kailangan natin panagutan ang ating mga ginawa. Responsibilidad. Meng Qiyun, lalaki rin ako. At isa pa, malaking kumpanya ang may-ari ko. Normal lang na may mga babaeng nagtatangkang umakit sa akin. Aminado ako. Ako ang may kasalanan noon. Pero nagbago na ako ngayon. Ano pa ba ang gusto mo? Gusto mo bang mamatay muna ako bago mo ako patawarin? Napansin kong ang galing mong magdahilan. Para sa mga ginawa mo, pero sasabihin ko sa iyo. Kung walang butas ang itlog, hindi lalapitan ng langaw. Kung ikaw mismo ay may prinsipyo, walang makakalusot sa iyo. Sa madaling salita, ikaw mismo ang walang disiplina. Huwag mong isisi sa iba ang kasalanan mo. Bakit ka nagbago ng ganito? Siguro kasama mo na. Si Jiang Zixuan, hindi ba? Kung sasabihin ko sa kanya, nagtagal tayo ng 8 taon. At ako ang unang lalaki mo. Sa tingin mo tatanggapin ka pa niya? Kadiri ka, hindi lahat ng tao ay katulad mo. Na iniisip lang ang libog, Sun Zihaw. Hindi nakakagulat na maisip mo ang ganitong kasuklam-suklam na salita. Na dahil ka Jiang Zixuan. Ako naghiwalay sa iyo, pero nakalimutan mo ba noon ikaw? Ang takot na makuha ko ang shares ng kumpanya, gusto mo na agad tayong maghiwalay. Kung ngayon ako ay isang babaeng walang kakayahan. Na makatulong sa iyo, hahabulin mo pa ba ako? Babalaan kita. Kung haharasin mo pa ako, tatawag ako ng pulis. Meng Qiyun, huwag mo akong takutin. Lahat ng babaeng gusto ko Ay nakukuha ko. Datiyaking ka pa at magiging akin ka ulit. Sasabihin ko sa iyo, kung makikipagtalik ka kay Jiang Zixuan, Hindi ko kayo patatawarin. hoy, magpadala ka agad ng tao. Nasusubaybay kay Ming Q yung 24 oras. Gusto kong malaman ang lahat ng kanyang galaw. At kung sino ang kasama niya at ano ang ginagawa, sabihin mo sa akin. Senior, narinig kong pinasundan ka ni Sun Zihaw. Ayos ka lang ba? Ayos lang. Hindi niya magagawa yun, sinabi lang niya. Ilang tao lang ang kumalibot sa akin. Gusto mo bang lumabas at magtago? May alam akong magandang resort. Sige, susundin kita.
Bosan, nakita namin si MS, Meng. May daladalang bagahe mula sa bahay. Parang pupunta siya sa hotel. Pupunta sa hotel. Hindi kaya. Mag-check in siya kasama ni Jiang Zixuan? Sundan mo siya, ipadala mo agad sa akin ang lokasyon. Hello, mag-check in ako. Siege. Ito ay 1 milyon, gusto kong paalisin ang isang tao sa hotel. Siege, walang problema. Sino ang gusto mong palisin? Jiang Zixuan. Saan mo nakuha ang ganyang kalaking pera? Isinangla ko ang aking bahay. Kahit magkano, babalik ka sa akin. Baliw ka. Meng Qiyun. Matagal na tayong magkasama, kilala kita. Hindi mo ako madaling makakalimutan. At sa mga aw na ito, nagtanong-tanong ako. Ikaw at SI Jiang Zixuan. Partners lang kayo, hindi siya boyfriend Montag. Ginagamit mo lang siya para galitin ako. Kaya sumama ka sa akin. Ako lang ang lalaking tatanggap sa iyo. Ang dami mong iniisip at saka. Boss Jiang, kasama ko ba siya? Wala kang pakialam. Bakit hindi mo pa gawin? Gusto mo pa ba ng pera? Ikaw ang dapat umalis. Security, may nagkakagulo sa front desk. Palisin niyo siya. Anong klaseng ugali mo? Hindi mo ako dapat ganyanin. Dahil walang silbi ang pera dito. At saka, ang dala mong pera, napakaliit naman. Jiang Zixuan, alam kong darating ka. At sasabihin ko sa iyo, hindi ko hahayaan. Na mag-check in KONI Union. Hinampas Montag ako? Sun Zihao, binalaan na kita. Kung gagambalain mo pa si Kuyon, hindi lang 2 suntok ang aabutin mo. Nanonood ka lang? Paalisin nyo na siya. Kapag naalis siya, lahat ng pera ay sa iyo. Boss Jiang. Kilala mo siya? Siyempre, dahil dito, ay ang negosyo ni Boss Jiang. Sun Zihao, bibigyan kita ng isang pagpipilian ngayon. Habang abala ka sa pagpapadala ng mga tao para sundan ng senior mo, nagpadala rin ako ng mga tao sa kumpanya mo para suriin ang mga libro. Nalaman kong hindi ka lang nagtatago ng buwis. Ginamit mo pa ang pera ng kumpanya para sa mga scam. Kung ibibigay ko ang mga ebidensyang ito sa pulis, hindi bababa sa 20 taon ang kulong mo. Ngayon, kung pipiliin mong mawala sa harap ng senior mo, hindi ko isusumite ang mga ebidensyang ito, hindi ka makukulong. Para mabuhay ka ng marangal, ano sa tingin mo? Nagbabanta ka sa akin? Nawalan na ako ng lahat. Hindi ko pwedeng mawala si Union. Sinasabi ko sa'yo, walang ibang makakagalaw sa kanya kundi ako. Sun Zihao, hindi ako bagay mo. May sarili akong buhay, umalis ka na. Kung hindi ka aalis, masisira rin ang buhay mo. Yun. Nag-aalala ka sa akin, alam kong mahal mo ako. Boss Jiang, isumite mo na ang mga ebidensya. Ayokong makita siya. Sa loob ng 5 minuto, darating ang pulis, hindi bababa sa 20 taon. Hindi ka na niya gagambalain. Ganito ba talaga kayo kasama? Yun. Ako ang unang lalaki sa buhay mo. Bakit mo ginagawa ito sa akin? Dapat bayaran ng tao ang kanyang mga pagkakamali. Ito ang nararapat sa'yo. Kung ganong. Kung hindi ko makukuha ka, walang sinuman ang makakakuha sa'yo. Okay ka lang. Okay lang. Sun Zihao, dagdagan pa natin ang kaso mo, attempted murder. Hindi ka nalalabas sa kulungan, mga tao. Dalhin sa pinakamalapit na presinto. Jiang Zixuan. Mamatay kang masama Jiang Zixuan. Jiang Zixuan, nasugatan ka. Dadalhin kita sa ospital. Senior, pwede mo ba akong tulungang buksan ito? Ang kamay ko. Sa ospital muna, nasugatan ka. Meng Kuyon, mahal kita. Pwede bang maging akin ka? Sa ospital muna. Ayoko. Maliban kung payag ka. Sige, payag na ako. Okay na ba? Talagang payag ka na? Kapag gumaling ka na, sasawayin kita ng mabuti. Sige, mahaba pa ang buhay natin. Magtutulungan tayo sa hinaharap.